Agad na dinala nila sa ospital ang daddy niya. Hilam na sa luhang mga mata niya at kahit imposible, ay gusto niya itong mailigtas pa. Gusto niya pang makasamang ama at gusto niyang makita pa nito ang paparating pa nitong 5 apo. Niyakap siya ni Sir na nakasandal sa pader sa harap lang ng emergency room. Nanghihina siya. Alam niyang may sakit sa puso ang daddy niya at alam niyang traidor ang sakit ngayon. Pero masama bang ipagdasal na iligtas pa ang daddy niya? Mamamatay ba si Lolo? Naiyak na tanong ni Mig. Ayaw ko patay si Lolo. Dodoktor ako tapos gagamot ko siya. Si Mika na puno na rin ng luhang mga mata. Bakit papatay si Lolo, Mama? Ayaw niya sa mga babies? Tumingala pa sa kanya si Chloe na namumulang mga mata. Hindi siya makasagot. Hindi niya rin alam ang tamang sabihin sa mga bata. Alam niyang sobrang malulungkot ang mga ito. Si Ken at Ophel ay parehong nakayuko. Pansin niya pang mga basang tuhod ni Ophel. Nang malamang ay dahil sa luha nito, mahigpit siyang niyakap ni Sir Harry. Ano man ang mangyari, nasa tabi mo lang ako, Kuting. Hindi kita iiwan. Hindi lalo na sa mga ganitong panahon. Madiin siya nitong hinalikan sa noo. Sakto lang na lumabas ang doktor. Hindi siya binitawan ni Sir Harry at hinawakan pang kamay niya. Dok, kamusta po ang daddy ko? Bumuntong hininga ang doktor. Masyadong delikado ang nangyari at kapag naulit ay baka hindi na natin mailigtas ang buhay niya. Sa ngayon ay ligtas siya pero kailangan nating bantayan. Kahit paano ay para siyang nabunutan ng tinik dahil doon na malisbis ang mga luha niya sa saya. Siguro ay ayaw pa itong isama ng mama niya at alam niyang kailangan niya pa ang ama. Yay! Bubuhay si Lolo! Sigaw ng triplets sa loob ng ospital. Kung masaya siya ay mas masaya ang mga bata. Si Ophel ay halos ayaw nang iwanan ang lolo nito nung mag-improve ng kalagayan nito sa pribadong kwarto na. Dad, please, regular check-up na dapat. Huwag pong ganoon, tinakot niyo kami ng sobra. Naiiyak niyang pagkausap sa ama at hindi binitawan ng kamay nito. Pinisil nitong palad niya, kapag gumaling ako na munang bahala sa mga apo ko para naman makapagbakasyon kayo ng asawa mo. Sinalyapan pa nito si Sir Harry na buhat na si Mig habang kausap si Mika at Chloe. Niyakap niyang tiyan ng ama niya. Dad, it's okay. Ayoko pong mapagod kayo. Ikukuha ko rin kayo ng private nurse para sakaling busy man kaming mag-asawa ay may mag-update sa amin sa mga ginagawa niyo. Mahinang tumawa ang daddy niya. Hindi naman ako bata, Marian. Malakas pa ako. Tingnan mo naman at nalagpasan ko si kamatayan. Pagyayabang pa nito, hindi na lang siya kumontra sa ama. Basta sobrang saya niyang nakaligtas ito. Todo ingat siya dito pero minsan ay napapagalitan siya nito lalo na sa mga nakalipas na buwan. Malapit na rin siyang manganak, hindi na nga niya madala-dala ang tiyan sa laki. Huwag na akong asikasuhin mo, anumang oras ay baka lumabas ng mga apo ko. Dapat hindi na muna din mag-opisina si Harry. Aba, nandyan dapat siya lagi sa tabi mo para maitakbo ka kaagad sa ospital. Hinaplos niyang malaking tiyan, hindi na magkasya mga damit niya sa kanya. Sisiw lang yan, Daddy. Isa pa, nakaschedule naman na po ang cesarean section ko. Hindi ko naman kayang i-ere lahat ng mga similya ni Harry. Daddy, malakas na tumawang ama niya. Ibubook ko kayo ng ticket sa Canada. Doon na kayo magpasko. Malaki na noon ang 5 ko sakali. Mag-e-enjoy ang mga bata sa snow. Kahit yata may pinagdadaanan ang daddy niya, kasiyahan pa rin niyang iniisip nito. Sana'y abutan pa nitong magbinata ang mga anak niya. Nakapagplano na rin naman sila ni Sir Harry sa bagay na yon, pati sa pagkuha ng mga mapagkakatiwalaan ni Yaya. Si Yaya muna na rin ang mayordoma nila. Importante sa kanila ang kaligtasan ng mga bata lalo't lagi pinupuntirya ng mga kaaway sa paligid-ligid ang mga anak nila. Kinagabihan napahawak siya sa pinto ng banyo matapos maramdaman ng paglalakbay ng tubig sa binti niya na nagmula sa pagitan ng mga hita niya. Ayos ka lang, Kitty. Agad na napalapit sa kanyang asawa niya. Nangiwi siya dito at ninusog basa sa mga binti niya. Gusto mo ng halik? Panguhula nito't nangingisi pa. Napaikot ang mga mata niya, lumapit pa kasi ito't humagod sa bewang niya, kaya winaksi niyang kamay nito. Matalim niya tong tinitigan. Parang timang at pagninig pa rin ang nasa isip. Basta, Kitty, I can still eat you down there. Huwag ka mahiyang magsabi sa akin kung gusto mo ng romansa. Hindi ako pumapalya dyan. Buisit ka, Harry. Ano na namang maling ginawa ko, Kuting? Hindi naman ako tumatanggi sa mga anyaya mo. Kainis ka talaga at lumot yung utak mo. Dalhin mo ko sa ospital at manganganak na ako.
Sigaw niya dito na ikinalaki ng mga mata nito. Namilog ang mga mata ng asawa niya at naistatwa. Unang beses na makakasama niya ito sa panganganak, ngunit kinakabahan siya noong makitang bumabagsak ang mga talukap ng mga mata nito. Parang alam na niya ang kasunod. Harry Roosevelt, huwag kang hihimatayin! Sigaw niya upang magising ito pero ang ending ay bumagsak ito sa tiled floor. Bakit ba lagi kang ganyan? Kung kailan nagmamadali? Naiinis niyang atungal bago kumuha ng isang tabong tubig. Agad siyang lumapit sa asawa at binuhusan ito ng tubig para magising. Para itong kitikiting muling nabuhay. Namimilog pa rin ang mga mata na hindi alam ko anong kunang kukunin. Parang wala sa wisyo. May sunog ba? Nasaan ang sunog, kuting? Ang mga bata baka mapahamak. Pati boses nito'y nagmamadali. Sa inis niya binato na niya ang tabo ng asawa. Nasalo nito yun sa dibdib nito at nagtatakang tumingin sa kanya. Manganganak na ako. Dalhin mo ko sa ospital. Bilisan mo. Manganganak? Oo, kaya kumilos ka na dyan. Puisit, huwag kang matulala, Sir Harry. Gusto niya isigawan ito sa mukha para matauhan. Sorry, kuting. Dadalhin na kita sa ospital. Gusto niya tawagin lahat ng santo noong buhatin na siya nito pababa. Naalerto mga anak niya at gustong sumama, ngunit pinigilan ni Yaya Mona. Sinunod pa nitong mga gamit nila ng 5 bata sa sasakyan. Lakad takbong asawa niya kahit sa paglabas sa bahay. Dere-derecho ito sa gate na kinaalarma niya. Saan ka pupunta, Sir Harry? Hindi dyan ang daan. Alertong sita sa asawa. Mag-taxi tayo, kuting. May sarili kang sasakyan, Sir Harry. Doon mo ko dalhin. May inis na rin paalala niya sa asawa. Sorry, kuting. Tatakbo na. Nakahinga siya ng maluwag nang bumalik ito sa parking lot. May ingat siyang nilagay sa backseat ni Sir Harry. Mabilis itong umikot sa driver's seat kaya't laking pasasalamat niyang natauhan ito mula kanina. Huwag lang itong hihimatayin ulit. Bilisan mo, lalabas na itong quintuplets mo. Muling paalala niya rito. Nagkatinginan sila sa salamin. Kitty, biglang bigkas nito. O ano na naman? Diyos ko, Sir Harry. 5 tong nasa tiyan ko't ooperahan pa ako. Kita niya na panunok ito at hindi mahawakan ng manibela. Pwedeng time first muna. Nakalimutan ko kung paano mag-drive. Saka sa ospital pala kita dadalhin. Sa dati ba? Umakyat yata ang inis niya sa ulo dito. Harry Roosevelt, gumising ka nga. Angal niya dito. Tabi, ako na magmamaneho. Deklara niya at baka maubos ng tuluyan ang pasensya niya sa asawa. Kitty, alis dyan! Pababa na siya ngunit lumapit si Marcus. Ako na po ma'am. Sir, lipat ka na lang sa backseat. Nakahinga siya ng maluwag. Agad na lumipat sa tabi niya si Sir Harry. Napakamot to sa batok. Gusto nga niyang batukan sana. Natatalo ba naman ang pagkataranta? Sorry, Kitty. Okay, let's inhale, exhale. Utos ni Marcos sa kanila kaya't napasunod siya. Ma'am, kinakabahan din po pala ako. Biglang pag-amin nito at ang kamay ay nanginginig na humawak sa manibela. Nasa punyang noo. Diyos ko, ano bang nangyayari sa mga to? Si Kitty, nakakakaba naman talaga. Bumaba nga kayong dalawa at nagiinit ang ulo ko. Ako na lang maghahatid sa sarili ko sa ospital. Napasiksik sa upuan si Sir Harry sa sigaw niya. Nagkatingin na pang dalawa, ngunit tinampas niya ng palad ang upuan. Kiri, hindi ka pwedeng magmaneho. Oh, shut up, Sir Harry. Baba! Muli itong napakamot sa batok at walang magawa ko hindi bumaba. Sumunod si Marcos dito. Naku, gusto niyang pagbuhuli ng mag-amo na to. Umiirap siyang nagpunta sa driver's seat. Napataas pang kilay noong makitang bumalik sa backseat ang dalawa. Aba, hindi talaga nahiya. Go na po ma'am, utos pa ni Marcos sa kanya. Drive safely, kuting. Paalala ni Sir Harry sa kanya na nag-ayos ng sariling seatbelt. Napamaang siya sa dalawa. Tumaas siya at ang presyon niya. Baka hindi siya umabot sa ospital. Kaya nung hawakan niya manibela at paanda rin ang sasakyan ay sabay na sumubsubang dalawa sa backseat. Careful, Kitty. Paalala pa ni Sir Harry ngunit hindi siya nakinig. Ma'am, gusto ko pong mabuhay. Si Marcos na yakap-yakap ng upuan. Ang focus niya ay sa kalsada. Bahalang na dalawa kung makagasgas pa. Pagdating tuloy nila sa ospital ay salo ni Sir Harry ang noo, namumulat mukhang namukol pa. Kitty, tinaas niya kagad ang kamay at sinenyasan ng malapit na nurse. Bakit po ma'am? For emergency po? Nakangiting tanong pa sa kanya ng nurse na lalaki, hindi niya pinansin ng bagay ang masamang titig ito ni Sir Harry. Hinila niyang braso ng asawa. Oo, emergency. 2 stretcher. Tig-isa kami ng asawa ko. What? Why? Ikaw ang manganganak, kuting. Ikaw naman ang palaging hinihimatay. Nare-ready ko lang. Nalukot ang mukha nito at hindi makaangal. Gusto pa nga yata nitong umatras nung isalang na siya sa emergency room. Pero mahigpit niyang hinawakan ang palad nito. Nandito lang ako, kuting, paalala nito.
Ninitian niya ito. Kahit noong kausapin sila ng doktor, ay kita niya hindi mapakali ang asawa niya. Lalo naman nung turukan siya ng anesthesia sa likod para itong sinilaban sa puwet at natataranta na ewan. Nagalit pa, parang gusto nitong manuntok ng nurse. Swear, idedemanda ko kayo kapag umiyak ang asawa ko. Sigaw nito sa mga naroon. This is normal, Sir Harry. Paalala niya dito. Nakatiimbagang pa rin ito at ayaw nang bitawan ng kamay niya. Calm down, mister. Mabilis lang to and hopefully safe na makuha lahat ng bata. Puna ng doktora dito. Ang tapang nito kanina ay napalitan bigla ng putla noong magsimula si doktora. Mas pinagpapawisan pa yata ito sa kanya't bahagyang namumutla. Kaya lang siya naman ay nagiging groggy. Marahil ay dahil sa anesthesia. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong na niya. Ayos lang ako. Huwag mo akong isipin, Kuting. Basta ako, ang magpapangalan sa 5 ha? Pilit pa itong ngumiti. Hindi siya kumbinsido. Gusto niya ring punasan ng pawis nito sa noo, ngunit ilang minuto lang ay narinig na nilang malakas na iyak ng baby. Sabay na namilog ang mga mata nila ni Sir Harry. Muntik pa itong mapatalon sa tuwa. God, that's my baby boy! Tubang-tuwang sigaw nito at noong hindi mapigilan ay sinilip ang baby. Bigla na lang itong naniga sa kinatatayuan. Lalong namutla nung marinig ang sumunod na iyak ng sanggol hanggang sa magsunod-sunod ang mga iyak. Nakatitig pa rin sa mga ito si Sir Harry. Nakalimutan na naman yatang huminga. Kuting, hihimatay yata ako ulit. Sir! Magpapanabay na sigaw ng mga nurse nung bigla na lang itong bumagsak. Pumikit na lang siya ng mariin sa hiya. Hindi na rin niya matandaan ang mga sumunod na pangyayari, lalo't nilalamon na siya ng antok at pagod. Umiikot ang paligid niya. Sunod niyang gising ay 2 na silang nakahiga ni Sir Harry sa isang private room. Naroon na rin ang Daddy Regan niya at ang mga bata. Nakasandal siya sa headboard ng higaan. Sa tabi niya si Ophel at nakahilig sa braso niya. Nagpapababy ang dalaga niya. Tss, napakahinang nilalang ni Daddy. Asar pa nito noong makitang pamulat na ng matang ama nila. Nakaabang dito ang triplets. Nasa higaan ni Sir Harry at Pao nakatitig sa daddy nila. Sinanyasan niyang manahimik ang anak ngunit lumabi ito. Gising na si Daddy, hindi na siya mahina, sigaw ni Mika. Narinig niyang magaspang nitong ungol. Sabay-sabay ding bumaba ang triplets nung akbang babangon si Sir Harry. Si Ken ang umalalay dito. Is everything okay, Kitty? Hinanap pa siya ng mga mata nito. Noong magtamang mga paningin nila'y kagad na tumaas ang kilay niya. Nahihiya tuloy itong magkamot ng kilay. Sorry, hinimatay na naman ako. Ano pa nga ba, Daddy? Gosh, ang laki-laki ng masas. Lagi namang hinihimatay. Si Ophel na humalakwip-kip na. Ophel, be kind. Paalala dito ng Daddy Regan niya. Lalong lumabi ang anak niya. Sorry, Lolo. Kasi naman. Bigay na si Daddy pero lagi na lang. Ophel Roosevelt, ang bibig mo. May bantang paalala niya dito. Mumuntong hininga ito tumarap kay Sir Harry na kunot noong nakatitig sa dalaga nito. Sorry, Daddy. Sorry, Mama. Mahinang sambit nito. Hinayaan na niya. Ayaw niya rin tong piliting masyado at baka magrebelde. Alam naman ito ang tama at mali. Sadyang matabi lang ang dila ng anak niya. Nagsinghapan nga lang ang triplets nung pumasok ang 2 nurse. Tulak-tulak ang magkakadikit na 5 baby crib. Maging siya na excited at gusto nang tumayo pero hindi pa niya kaya. Hindi niya pa kasi nakikitang mga to. Masyado siyang hilo noong ipasilip sa kanya. Agad na napalapit si Sir Harry sa mga crib. Maging ang triplets ay sumunod. Si Ken din ay nakasilip at nangiti. Si Ophel ay kahit nakakunot noo, nagsupil naman ng ngiti nung masilip ang 5. Ang gagwapo ng mga apo ko. Proud na sigaw ni Daddy Regan niya. Of course, Lolo. Gwapo ang kuya. Singit ni Ken na hindi na mapok na tangiti. Malakas na tumikim si Sir Harry. Of course, Daddy. Akong daddy ng mga yan. Mga Roosevelt sila. Yabang ng asawa niya. Umasim ang mukha ng Daddy Regan niya. Gwapong-gwapo sa sarili. May dugong borhang mga yan, Roosevelt. Ako pa rin pong Daddy. Bakit? Pinamimigay ko ba? Kinagat niyang ibabang labi. Doon pa talaga nag-away ang mga ito't mabuti na lang hindi na sumagot ang asawa niya. Tutok ng tingin nito sa 5 baby. Ayaw ding umalis doon ng mga anak niya. Pwede na bang hawakan? Hinging permiso ng asawa niya. Halatang nag-alangan ang nurse at lumingon pa sa kanya. Siguring natakot na biglang himatay na naman si Sir Harry at mabitawan ng baby. Tumango siya kaya't kinuha nitong unang baby. Maingat pa nitong nilipat sa mga bisig ni Sir Harry na halatang kabado. O baka himatayin ka na naman dyan, Roosevelt. Tsetsenelasin na kita. Gagawa-gawa ka ng bata, takot ka naman. No, Dad. Mga anak ko po sila. Sobrang saya ko lang. Pigil ng asawa niya.
First time kong mahawakan ng mga anak ko na sanggol pa lang sila. Hindi ko to nagawa sa kambal at sa triplets. Ngiting-ngiti ang asawa niya at kita niya sa mga mata nitong pagmamahal para sa mga anak nila. Nangili din tuloy ang mga luha niya. Sulitin mo, Sir Harry. Hanggang pagtanda nila, ikaw mag-aalaga. Kunwaring asar niya dito. May naiisip na ako mga pangalan ko, Ting. May pangalan na sila, Daddy, singit ni Mig. Nagbagong ekspresyon nito sa narinig. What? Sino nagpangalan? At ano? Naitikom niya tuloy ang bibig, napatikim pang Daddy Rega niya. Daddy, madali lang. Ang unang baby, si Uno. Tapos si Dos, tapos si Tres, si Cuatro at si Cinco. Mabilis na tinakpan ni Ophel ang bibig ni Mig nung makitang magdilim ang titig ni Sir Harry. Napangisi siya. Sorry Sir Harry, ang tagal mo kasing magising, wala ka nang binigay na pangalan. Akala ko approve mong mga yon. Marian Borja Roosevelt. Nagbabantang banggit nito sa buong pangalan niya. Bawi ka na lang next life, Sir Harry. Humagikik pa siya. Ibig mong sabihin sa susunod na pagbubuntis mo? Ito naman ang umisi na kinalaki ng mga mata niya. No way, tama na Daddy, kontra ni Ophel na talagang nalukot ang muka. Harry's POV. Uno, baby don't. Malakas na pigil ang kuting niya sa pagsubong ni Uno sa laruan nitong fire truck. Nasa playpen ito kasama sina 3, 4 at 5. Hinayaan na niya ang mga pangalan para hindi sila mahirapan. Dinagdagan na lang nila. Pero hindi naman binabanggit sa pamamahay niya. Yam yam! Imbis ay ngiting sagot pa ng anak nilang magdadalawang taong gulang na. Baby, madumi to. Nagpapasensyang inalis din ng kuting niya at binuhat si Uno nang titig pa rin sa laruan. Tahimik pa rin sa playpen ang tatlo at dumidede lang sa baby bottle. Hindi niya tuloy mapigil ang mangiti at titigan ng asawa. Sobrang haba ng pasensya nito sa quintuplets nila. Idagdag pang makukulit nilang triplets. Nginingiti-ngiti mo dyan, Sir Harry. Yun nga lang siyang sumasalo na katarayan nito. Mali siyang naangusot kahit buhat si Dos ay lumapit siya sa asawa at niyakap to sa bewang. I love you, Kitty. Bulong niya sa tenga nito. Otomatikong bumaba ang nakataas nitong kilay at humilig sa dibdib niya. Aga niya itong pinataka ng halik sa sentido. Nakatitig pa sa kanya si Uno na nakataas ang buhok. Tired? Muling bulong na tanong niya sa asawa. Konti pero ayos lang. Sulit namang mapagod sa pamilyang to. Muli niya itong hinalikan sa sentido. Sadyang matyaga lang ito pero alam niyang nakakapagod maging isang ina. Kaya kapag rest day niya, pinagpapahinga niya ito. Siya man din kasi hindi na makilala isa-isang 10 nilang anak. Ang quintuplets niya binibase na lang niya ang kulay. Red for Uno, blue for Dos, green for Tres, gray for 4 and white for 5. Ngayong baby pang mga to hindi na nila makitang pagkakaiba. Pero sigurado siyang paglaki madali na lang kilalanin ng mga ito. Daddy, snowball fight tayo sa labas! Tili ni Mika na kasunod si Mig at Chloe sa pagbaba sa hagdan. Pawang mga nakasweater at handa na para maglaro ng snowball at gumawa ng snowman. Pagbigyan mo na sila, sandali lang naman. Nandito naman si Yaya Mona, may kasama pa namang 2 nani para sa 5. Bulong ng asawa niya. Nagmamadali ding bumaba si Ken at hawak pang cellphone. Dad, nagtatanong si Lolo kung nag-enjoy ba tayo dito sa Canada. Sabi ko hindi pa tayo lumalabas. Well, nagalit. Kumibit balikat pa si Ken, nagsalubong ang mga kilay. Hindi mo dapat sinabi. Masama ang magsinungaling Daddy. Ninisan siya ni Ophel kaya lalong dumilim ang mukha niya. Tinawanan pa siya ng kuting niya. Please Daddy, snow, snow, snow! Sabay-sabay na sigaw ng triplets. Para na naman siyang pinagkaisahan. Lalo't sumabay pa ang quintuplets sa sigaw. May choice ba ako? Careful! Sigaw niya nung mag-unahan ng mga anak niya sa labas. Mahinang tumawang kuting niya tumiwalay sa kanya. Tumingkayad at pinataka ng halik ang mga labi niya. Later, Sir Harry. Kininditan pa siya nito kahit magaspang siyang umungol. Sinusubukan na naman siya ng tadhana kung sasama sa labas o ikukulong ang asawa niya sa kwarto. Kitty, nilapatan nitong hintuturong daliri sa mga labi niya kaya't natigil siyang magsalita. Ang mga bata muna, Sir Harry. Kinapit na lang niya ito sa bewang at sinubsob ang mukha sa balikat nito. Inayos din naman nilang quintuplets sa mga stroller bago lumabas. Hinayaan na rin muna nilang mga yaya na mag-enjoy. Pagtapat pa lang sa labas, salubong na siya ng malaking niebe sa mukha. Muntik na siyang mapamura ng malakas at mabitawan ng pinakahinawakan ng mga dikit-dikit na stroller. Oops, sorry Daddy, hinging pa umanhinimig. Ngunit nakabungis-ngis, ihangakbang pa ay sa didib na niya tumama ang snowball. Sorry Dad, ilabas sa ilong na bigkas ni Ophel. Naghahagikikan pang triplets niya, marasyang bumuntong hininga.
Kitty, ipaalala mo nga sa akin mga anak ko to. Mga similya mo, Sir Harry, ikaw ang gumawa. Magtataka ka pa ba? Bakit feeling ko senior citizen na ako? Nakasimangot niya muling tanong sa asawa, ngunit napapikit sa maliit na snowball na tumama sa pisngi niya. Come on, Daddy! Matatalo ka na po! Sigaw ni Chloe, naliit ang mga mata niya sa mga anak na nasa kabilang dako. Nagsama-sama pa talaga. Ang kakampi niya mga quintuplets ay tumatawa lang sa itsura niya. Tulo-laway pa nga si Tres sa kanya. Ken, dito ka dapat buddy. No dad, I am their protector. Mabilis na sagot nito. Kaya mo na yan, Sir Harry. Kung sino matalo siya magluluto ng dinner at magpapalit ng diaper mamayang gabi. Hamon ng asawa niya. At gusto niyang pumalatak nung tumakbo ito sa mga anak niya at nabilog kagad ng snow. Kuting, what the? This is unfair? Reklamo niya lalo't pinagtulungan siya ng mga to. Yum yum! Sigaw ni Cinco at mukhang tuwang-tuwa pang mga ito na natatalo siya at hindi makalaban. Napailing na lang siya at mukhang siya lang talagang mag-isa sa laban na yon. Kahit nagbilog siya ng snow ay may ingat pa rin ang pagbato niya sa mga ito. Nangingiti na lang siya kapag tumitili ang mga anak niya. Nakipaghabulan pa siya sa mga ito. Pati ang quintuplets ay binaba nila sa mga stroller para makatakbo sa snow. No, Daddy! Swiper no swiper! Sigaw ni Mig habang tinataas sa mga palad. Inilang hakbang niya lang ito't kagad na nahuli sa tiyan. Gotcha, baby! No, Mama, help! At anong magagawa niya sa limang kakampi pa nito? Pinaulanan lang naman siya ng niebe hanggang sa bumagsak sa snow. Pati ang quintuplets niya ay nakikibato ng maliit na snow. Hinihingal man siya ay nakangiti pa rin. Nagulat na lang nung tabihan siya ng asawa at mga anak. Niyaka pa siya. Still the best, Daddy, kahit mahina. Parinig ni Ophel. Daddy, kapag malaki na sila baby, balik tayo dito please. Kumurap-kurap pa si Mika sa kanya. Tumabi dito si Mig at si Chloe at pinagsaliko pa mga palad. Naramdaman niyang yakap ng asawa niya sa kanyang bewang. Please, bulong din ito. Anytime, kahit kailan gusto ng mga babies ko. Humiyaw ang mga ito pati si Ophel at ang kuting niya. Tanging si Ken ang ngingiti lang. I'm not a baby anymore, Dad. Tanggi nito. Ninisihan niya ito. Still my big baby boy. Ay, may girlfriend na si Kuya, Daddy. Sigaw ni Mig, ngunit tinakpan ni Mika at Chloe ang bibig nito. Sikreto yun, Mig. Nangunot noon lang si Ken. Hindi naman niya to pipigilan. Ngumisi pa siya. Sigurado siyang magiging loyal to katulad niya. Natatakot lang naman siya para sa mga babaeng anak niya. Dahil talo ka, ikaw magluto. Bulong pa ng kuting niya na tinawanan ng mga anak nila. Naiiling na lang siya sa mga ito. Handa naman siyang magpaalipin sa mga ito. Alam niya ring hindi madaling magpalaki ng mga anak at sigurado siyang mahihirapan silang mag-asawa. Ang importante ay masaya silang pamilya. Walang gulo at wala nang manggugulo. Hanggat kaya nila, susubukan nilang maging matatag ang pamilya nila. Tinulungan din naman siya ng kuting niya sa kusina. Nauna nga lang ito sa kwarto. Nakaligo na at nagbabasa ng libro habang nakasandal sa headboard ng kama nung pumasok siya. Nagmadali tuloy siyang maligo, makatabi lang ito. Sumubsob siya sa kagad sa tiyan nito kahit na hindi pa to yung buhok niya. Agad na naglanda sa mga daliri nito sa buhok niya. Ayos si Dusing mi Kitty? Ungol niyang tanong. Walang hiyang katawan niya kasi kagad na nag-init. Hawakan lang siya ng asawa kahit yata tumanda sila. Ganun pa rin ang epekto nito sa kanya. No, maybe, why not? Malamyos na mga tanong nito, nagdilim ng titig niya. Pagangat ng tingin dito'y nakangiti ito pero ang titig ay nasa libro. Not safe today, Sir Harry. Sanglinggo pa. Gising paalala nitong bigla. Shit, sabi mo kanina later kuting. Paalala niya, malitong nanguso. Nakalimutan kong fertile ako today at sa susunod pang mga araw. No muna, baka masundan ng quintuplets. Hindi niya ito pinatapos. Agad niyang binabang hawak nitong libro at siniil ito ng halik. Mabilis tong kumapit sa balikat niya. Hindi siya makapaghintay at ang buong katawan niya ay tumatalon sa saya. Laging ganun ang pakaramdam niya kapag nagninig silang mag-asawa. Pinilid niya mga palad nito sa una nung magsimula siyang bumayo. Bawat minuto sa kanila importante pero sa oras na yon ay ninanamnam niyang bawat segundong pag-iisa ng kanilang katawan. Mabagal hanggang sa unti-unting bumibilis. I love you, Sir Harry. Patuloy siyang bumayo. Kung mahal siya nito'y mas mahal niyang asawa. Hinding-hindi siya magsasawa sa asawa. Kahit saan pa man sila dalhin ng tadhana. Yun nga lang, matapos ang ilang buwan ay masama na naman ang titig nito sa kanya. Hindi na naman niya mayakap na tila ba may malaking kasalanan na naman siya dito. Kuting, lambing niya dito pagka-uwi galing opisina. Nakapusod lang ang buhok nito, nakapamewang at kahit simpleng t-shirt at short ay gandang-ganda siya sa asawa. Ano na namang kasalanan ko, ha?
Sinubukan niya itong yakapin at halikan pero umiwas to. Napakamot siya sa kanyang kilay. Let's eat dinner outside. Dinner your ass, Sir Harry. Kainis ka talaga. Nginis na umirap pa to. Pilit niya tong hinila sa bewang at kahit pumalag ay hindi niya pinakawalan. Tell me, ano na namang kasalanan ko? Maso yung bulong niya. Napalabi ito tingin niya ay maiiyak na. Sabi ko naman sa'yong fertile ako, nilandi mo pa ako. Napanganga siya. What do you mean? Pareho nating ginusto. Alam mong hindi kita pinilit kuting ko. Natigil siya nung kuhanin nito ang palad niya at siniksik doon ng puting stick. Bakit kasi ang harot mo? Hayan, congratulations. Nakapagpunla ka na naman ng similya. Himatayin ka sanang buwisit ka. Maktol nito pero siya nang laki ng mga mata sa dalawang pulang linya sa pregnancy test kit.